Pagkatapos ng kalituhan, ang mundo ay nahati sa apat. Ang Wukyu Diyos ang namumuno sa mundo. Sa lahat ng bansa, ang babae ay nasa itaas at ang lalaki ay mababa. Itinuturing ang martial arts bilang pinakamataas at nahahati sa apat na pinagmulan ng espiritu. Nagbabago batay sa espiritual na ugat ng mandirigma, kung saan ang porma ng Diyos ng digmaan ang nangunguna. Kamahalan, talagang lalaki ang sanggol na ito, ang propesiya ng punong pari. Ang inyong alagad ay nagbibigay galang sa Wukyu Diyos. Kami nagbibigay galang sa tunay na Diyos. Tunay na Diyos na nasa itaas. Ako, ang punong pari, ay naparito upang magbigay galang. Aming nalaman na pagkatapos ng 18 taon, ang Nanbiyan ay makararanas ng matinding sakuna, kaya't ngayon ay nakikiusap kaming bumaba sa bundok upang iligtas ang mamamayan ng Nanbiyan mula sa matinding kapahamakan. Para, ang nangyari ngayong gabi ay tayo lang ang nakakaalam. Minsang sinabi ng punong pari na siya ay isang nag-iisang bituin na may masamang kapalaran, isang demonyong bata na magpapabagsak sa Nanbiyan. Kung malaman ito ng mga ministro, tiyak na dadalhin nila siya sa altar at susunugin. Sa ating bansa ng Nanbiyan, ang babae ang pinakamataas at ang lalaki ang pinakamababa, at hindi pinahihintulutan ang mga lalaki na magsanay ng martial arts. Kahit manatili siya sa palasyo, hindi pa rin siya makakakilos ng malaya. Ara, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bata. Pakiusap. Kamahalan. Anak ko, mula ngayon, tayo ay magkahiwalay na. Wala nang araw ng pagkikita. Ibibagsak kami ng langit, ang Nanbiyan. Ibabagsak kami ng langit, ang Nanbiyan. Anak ko, 18 taon na, talagang miss na kita. Nasaan ka ba talaga? Sariwang karne ng baboy, bagong dating na biik, kakainin at papatayin ngayon din. Ate, pakihiwa naman itong karne. Ziga. Anong gagawin ninyo? Bayad sa proteksiyon. Bilisan mo. Hindi maganda ang negosyo nitong buwan. Ma'am, pwede bang pahintayin muna ng ilang araw? Ilang buwan mo na ring pinatagal. Tigilan na ang kadaldalan. Ibigay mo ang pera. Magkano? Hindi naman malaki. 100 tael. 100 tael? 3 buwan akong hindi nagbabayad. Bakit naging 100 tael? Interes, siyempre. Ika? Hindi ako papayag. Hindi ka papayag ha? Sugod. Anong gusto ninyong gawin? Tingnan mo, matigas pa rin ang ulo niya. Bakit? Gusto mo akong saktan? Sinasabi ko sa'yo, sa South Bian natin, ang babae ang hari at ang mga lalaki ay walang kwentang basura. May lakas ka pa ng loob na tignan ako ng masama? Inay, Menga Ginang, mag-usap tayo ng maayos. Sa wakas, may dumating na may matinong kausap. Ziga, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Itong nagbebenta ng biik, may utang sa aking 200 tael na pilak, magbayad na.
Nagsisinungaling ka. Kanina lang sabi mo 100 tael. Ikaw, dahil sa pinainit mo ang ulo ko, kung sinabi kong 200 tael, 200 tael iyon. Kung may iba ka pang iniisip, pwede tayong magkita sa hukuman. Ikaw, sobrang mapangapi. Ito ay taga-Nanbian natin, ang ika-10 ranggo sa listahan ng Diyos ng Digmaan, ang pamangkin ni General Honyan. Mukhang gusto na niyang mamatay. Naglakas loob siyang sumagot kay Ginang Hongling. Naglakas loob siyang sumagot sa ginang? Kung ano man ang sabihin mo, ginang. Iyon na iyon. Tingnan mo, hindi mo ba kami pwedeng bigyan ng ilang araw na palugit? Palugit? Pwede naman ang palugit, pero may kondisyon ako. Gusto ko siya. Na dumaan sa ilalim ng aking mga binti, gumapang. Bilisan mo na! Gagapang ba o hindi? Gagapang ako. Dadaan ako. Inay, ano itong ginagawa mo? Tapos na ang 18 taong palugit. Nasa kritikal na sandali tayo para iligtas ang buhay ni Shuer. Hindi natin pwedeng palakihin ang isyu na ito. Ikaw na pangit, hindi mo ba narinig ng malinaw? Pinapagawa ko siyang gumapang. Inay, bakit mo kailangang magtiis ng ganyan? Mas mabuti pa, makipaglaban ako sa kanila. Ikaw, gumapang ka. Gumapang ka sa harapan ko. Aba, may tapang ka pa pala, bata. Bibigyan kitang 2 pagpipilian. Una, magdaan ka sa pagitan ng mga hita ko. Pangalawa, sa Nanbian, laging pinahahalagahan ang kapangyarihan at martial arts. Kaya naman, bakit hindi mo subukang talunin ako? Kung magawa mo, palalayain kita. Paano niya gagawin iyon? Kahit na hindi nakalista si Hongling sa Wushan list, nasa loob pa rin siya ng top 100. Sa isang iglap lang, baka mamatay na ang batang iyan. Siya ay isang lalaki, pero naglakas loob siyang sumagot kay Hongling. Sa tingin ko, nararapat lang sa kanya yan. Pero, may patakaran sa Nanbian. Sa isang laban sa Nanbian, walang pananagutan sa buhay at kamatayan sa arena kung hindi mo sinasadyang mapilayan o mapinsala. Huwag kang iiyak at magmamakaawa, ha? Anong gagawin ng batang ito? Tumayo siya? Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Gumapang ka sa harapan ko. Inay, Lumuhod ka. Sa mundong ito, bawal sa mga lalaki ang magsanay ng martial arts. Hindi ka maaaring magsanay at nagtatago ka pa ng pagsasanay. Inay, bakit ang mga babae lang ang pwedeng magsanay ng martial arts at manakop sa mundo habang ang mga lalaki ay hindi pwede? Gusto kong sumali sa Wushan Tournament. Gusto kong manalo ng unang pwesto. Gusto kong makita ang reyna. At gusto kong sabihin sa kanya, dapat maging pantay ang kalalakihan at kababaihan. Ang Wushan Tournament ay isang taunang malaking paligsahan ng iba't ibang bansa. Ang top 10 ay nakakakuha ng pwesto sa Wushan list. Sa loob ng maraming taon, mayroon na bang lalaki na nakalista doon? Ina, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Huwag ka nang magsalita pa. Maliban na lang kung mamatay ako. Kung hindi, hinding-hindi ka makakapag-aral ng martial arts sa buhay na ito at wala ring sinuman ang dapat makaalam na marunong ka. Ziga. Gagapang ako. Ayan, masunurin ka na. Sige na, ha. Gumapang na. Aba, tingnan mo. Ayan, gumagapang na naman siya. Bakit ka pa nagmamatigas? Tingnan mo, gumapang na. Haha, bagay sa kanya. Gumagapang talaga siya, tingnan mo. Hindi ba mas maganda kung ginawa mo na agad ito? Gusto ko pa sanang mapanood silang mag-away. Anong ingay ito?
Hayaan ninyong makisali na rin ako. Tingnan mo kung sino ang dumating doon. Sino? Sumasamba po ako kay Hongyan. General. Sumasamba kami kay General Hongyan. Tita, Hongling, anong ginagawa mo? tita, ang batang ito ay may utang sa ating sugalanan at talagang nagyayabang pa at naglakas loob na sumagot sa amin. Tinituruan ko lang siya ng leksyon. Ang may utang ay kailangang magbayad, patayin man, ayos lang. Isang lalaki, makikipagtawaran pa sa amin? Tama, tama. Kung mananalo lang kami sa inyo, palalabasin niyo ba kami ngayon? Gusto pa manalo? Nabaliw na siguro ang batang ito. Kung makakaya mo akong talunin, kakalimutan na natin lahat ng mga nakaraang utang. Kung hindi, dadalhin kita sa aking tirahan ng general at gagawin kitang alipin na tagahugas ng paa. Tiyak na tuturuan ko ang leksyon, iyang mapaghimagsik mong ugali para malaman mo. Ngayon, kung anong klase ng mundo ito. Ang batang ito ay naghahanap talaga ng kamatayan. Nakakatuwang makita ngayon ang ika-10 listahan ng Diyos ng Digma. Ang husay sa pakikipaglaban ni General Hongyan ay talagang napakapalad. General Yan. Huwag. Pakiusap. Palayain mo na ang anak ko. Nahulog siya noong bata pa, hindi na malinaw ang isip niya. Pakiusap, palayain mo na siya. Ina, Ay, isa pala siyang hangal. Kung ganoon, dalhin siya pabalik. Tamang-tama, lalaruin siyang general na ito. Para harapin ang basura, kailangan pa ba ng sandata? Hindi. Hindi dapat malantad si Suer. General Yan, kung papatay ka, ako na lang ang patayin mo. Bakit nasa lahat ang dako ka? kapag ginalaw mo ulit ang nanay ko, kahit isang buhok lang, subukan mo. Subukan mo lang nagalawin ang isang hibla ng buhok ng aking ina. Anong nangyayari? Mayroon ka pa palang lakas. Maliit na bata ka. Kung gayoy dalhin ka pabalik. Sakto lang para ipamasahe ang paa ng general na ito. Sumakalawa na ang pagtitipon ng bathala ng digmaan. Sa halip na magsanay at maghanda kayo, nagpapakababa kayo rito sa paglalaro. Pagpugay sa bathala ng digmaan. Pagpugay sa bathala ng digmaan. Bathala ng digmaan. Siya ang Kilin Bathala, ang nangunguna sa templo ng Bathala ng digmaan. Hongling, Pagpugay sa Bathala ng digmaan. Siya ang bathala ng digmaan? Talagang kahanga-hanga. Hongyan, ang pagtitipon ng bathala ng digmaan ngayon ay hindi ordinaryo. Sinabi ng dakilang pari. Ang prinsesa ng Hapon ay muling nagkatawang tao bilang isang bathala ng lakas. Baka mahirapan ang Nandiyan na harapin ito. Sa halip na magsanay ka ng mabuti, nag-aaksaya ka lang ng oras dito. nalalaman ni Hongyan ang pagkakamali. Huwag mong kalimutan ang propesiya ng dakilang pari. Kung mabibigo tayo sa pagtitipon ng bathala ng digmaan na ito, baka nasa bingit na ng kapahamakan ng Nanbian. Masusunod. Ina. Mahal na pinuno, pakakawalan na lang natin ang batang ito. Kanina lang inano niya kayo. Tumahimik ka. Mabuti na lang at sinuwerte ang batang ito. Humanda ka. Sisiguraduhin kong gustuhin mong mamatay kaysa mabuhay.
Mga huling general ay bumabati sa inyo, mahal na emperador. God of War, sa makalawa na ang God of War Assembly. Sigurado ka ba sa iyong tagumpay? Isang prinsesa lamang siya mula sa isang barabaro na lugar. Bakit ako matatakot? God of War, huwag kang maging kampante. Ang prinsesa ng Yamato ay muling nagkatawang tao na God of Strength, napakalakas, at tinuruan ni Master Yuting sa loob ng 3 taon. Ang pagbaba niya sa bundok sa pagkakataong ito ay nangangahulugang determinado siyang manalo. Narinig ko, kaya niyang durugin ang 1,000 kilo na kaldero mula sa layong 100 metro. Kung ang ating mga sundalo ng Nanbian ang sasalang, baka hindi man lang nila siya masaling at baka sila ay mapulbos. Ina, kung talagang hindi kaya, ang inyong anak ay handang makipaglaban hanggang kamatayan. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang pangalawa sa God of War ranking. Hindi maaari. Ikaw ang natatanging dugong bughaw ng Nanbian. Kung magkakaroon ka pa ng kahit na kaunting kapahamakan, hindi ba't mas lalong malalagay sa panganib ang Nanbian? Mahal na emperador, sa nakalipas na mga taon, ang Nanbian ang palaging nangunguna, matagal nang nagnanasa ang Yamato at paulit-ulit na nilulusob ang ating hangganan. Kung wala ang God of War, si General Kilin na nagbabantay. Baka matagal nang hinati-hati ng mga bansa ang Nanbian. Bukas na ang God of War Assembly. Kung mawawala sa atin ang titulo ng God of War, baka maging magulo ang moral ng hukbo at manginig ang imperyo. Huwag kayong mag-alala, mahal na emperador. Kami ay mananata na ipagtatanggol namin ang Nanbian hanggang kamatayan. Darating at darating ang araw na ito, malaking sakuna ang paparating, malaking sakuna ang paparating. Chilin. Iyan ba ang prinsesa ng Yamato? Mukhang may mapapanood tayo sa kompetisyon na ito. Sa tingin ko, mas mabuti pang tumakas na lang tayo ng maaga. Kung makuha ang titulong iyan ng God of War, baka maubos ang ating Nanbian. Hay, tama na. Aayusin ko na ang gamit ko at aalis. Matutupad na ang hula ng Grand Priest na ito. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ako, ang prinsipe, kukuha ng titulong God of War. Dadalhin ko ang God of War Kilin na iyan at iaalay sa aking ama, ang hari, para maging dancer niya. Ha 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 ha. Ay, sakto at nakabalik ka na. Tara na. Ay, inay. Anong nangyayari? Malapit nang mapuksa ang Nanbian. Magtago muna tayo. Kapag sumalakay ang Wogwo, tiyak na magiging sanhi ito ng malawakang kamatayan at pagkawasak. Inay, kung ganoon, mas lalo tayong dapat manatili. Kailangan kong sumabak sa digmaan, ipagtanggol ang bayan. Gusto kong malaman ng lahat na ang mga lalaki ay maaari ring magsanay ng martial arts at lahat ay dapat maging pantay-pantay. Ito ang proklamasyon para sa paligsahan ng Diyos ng Digma na may malaking gantimpala. Kailangan pa bang mag-alok ng malaking gantimpala para sa paligsahan ng Diyos ng Digma? Ibig bang sabihin, walang sasali ngayon? Sino ang maglalakas loob na sumali? Ang pumunta doon ay parang magpapakamatay? Hindi mo ba nakita ang lakas ng loob ng prinsesa ng Wogwo kahapon? Hindi ba? Kahit si General Kilin ay maaring hindi siya matalo. Anong nangyayari? Bakit niya inalis ang proklamasyon? Ano? Isang lalaki pala? Ang lalaki ay naglakas loob na tanggalin ang imperial na proklamasyon? Isa lamang siyang bata at walang alam. Binabaliwala ang kamahalan ng maharlikang pamilya. Ina, hayaan ninyo akong putulin ang kanyang ulo bilang babala. Teka, kung lalaki, lalaki na lang. Sa ganitong kritikal na panahon, wala na tayong pagpipilian kundi subukan na lang. Ipatawag muli ang mga dalubhasa at matatalino. Ang kaligtasan ng ating Nanbian ay nakasalalay dito. Hindi patay ang bata ng demonyo.
Siya ang reyna? Ang pamilyar na pakiramdam. Kamahalan, dumating na siya. Ikaw ba ang walang silbing nagmamataas? Ako niya. Wala kang kahit anong panloob na lakas. Karapat dapat ka bang sumali sa paligsahan ng Diyos ng Digma? Talagang hindi mo alam ang iyong katapusan. Sige, papayag ako. Pero may isang kondisyon. Pwede kang sumali, pero hinding-hindi ka pwedeng lumaban. Dapat mong malaman na ang mga lumalaban ay hindi basta-bastang tao. Sa isang saglit lang, madali ka nilang madudurog. Inay, ako. Ayokong mawala ka, anak. Inay, ako. Hindi mo pa nakikita ang pagdanak ng dugo sa arena ng mga mandirigma. Sa lugar ang kamatayan, ang buhay ng tao ay singgaan lang ng damo. Anak, ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Inay, ipinapangako ko sa inyo, hinding-hindi ako lalaban. Bumalik ka ng buhay. Ang mga basura ay dapat manatili na lang sa bahay at asikasuhin ng asawa at mga anak. Maging malambot mong asawa. Huwag nang lumabas at maging kahiya-hiya at maging katatawanan ng nanbiyan. Ha 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 ha. Pagod sa biyahe. Kayo'y napagod. Magpahinga muna kayong dalawa. Napakatapang. Bakit hindi ka lumuhod pagkakita mo sa reyna? Pero pagkatapos ng araw na ito, hindi pa alam kung sino ang magmamay-ari ng puwestong ito. Isang prinsesa lamang ng barbarong lupain, paano naglakas loob na tumitig ng diretsyo sa pinuno ng bansa? Kahit pa dumating ang iyong inang reyna, luluhod din siya at mapaparusahan upang itanyag ang ngalan ng aming mandirigma. Mandirigma, nawala ang kapangyarihan ng Timog Biyan, kaya't lahat ay naghahangad nito. Kapag ang aming wa ang naging bagong mandirigma, sa panahong iyon. Ikaw, at ikaw, lahat kayo ay maaaring maging hamak na alipin ko. Walang galang. Ang aming Timog Biyan ay hindi patalo. Hindi ba masyadong maaga ang sinasabi ng prinsesa ng Wa? Sa ganyang kawalang asal, hahayaan mo akong palitan ang iyong inang reyna at turuan ka ng maayos. Tao, kaladkarin niyo pababa ang halang na ito at patayin sa mabagal na paraan. Ang arena ng mandirigma ay ang lugar kung saan iginagawad ang talaan ng mandirigma para sa lahat ng bansa. Hindi ito ang desisyon lamang ng isang reyna ng Timog Biyan. Tama. Ilang taon na ang nakalipas nang mapalad kayong manalo sa unang pwesto. Ngunit hindi iyon nangangahulugang ang mundong ito ay pinamamahalaan ng inyong bansang Timog Biyan. Masyadong nagpapakataas ang kamahalan ng reyna. Paulit-ulit na ginagambala ng inyong Wa ang aming hangganan. Ang ganyang matinding kasakiman ay alam ng buong mundo. Mukhang talagang desidido kayong Wa na kalabanin ang Timog Biyan hanggang sa huli. Tigil, kamahalan ng reyna, hindi tama ang sinasabi nyo. Hindi lang kami sa Wa ang may matinding kasakiman. Naniniwala ako. Nakasama rin ang silangang kabisera at kanlurang Ching. Mukhang matagal na silang nagkasundo na hatiin ang aming Timog Biyan. Kung hindi makuha ng kilin ang titulong mandirigma ngayon, tiyak na mapapahamak ang Timog Biyan. Kamahalan, mukhang nasa panganib ang reyna. Mahal na reyna. Kakaiba, nasaan ang kilin na iyon, ang God of War? Siguro natakot sa dangal ng kamahalan, kaya nagtago at hindi na naglakas loob pang lumaban. Hahaha, tama rin. Ang hindi ko lang alam ngayong wala na si Kilin, sino pa ang ipapadala ng kaharian ng Nanbiyan para mamatay? Hahaha! Dumating na ang takdang oras.
Ang God of War tournament ay magsisimula na ngayon. Siya ba talaga ang God of War? Ayon sa mga nakaraang halimbawa, ang paligsahang W-Shen ay hati pa rin sa panloob at panlabas na arena. Ang mga nasa labas ng top 10 ay lumipat sa panlabas na arena. At ang mga nasa loob ng top 10 ay mananatili rito para maglaban. Magsisimula na ang paligsahang ito. Bakit wala pa rin si Kilin? Kamahalan, baka hindi talaga. Kapag naglakas loob ka pang magsalita ng marami, sisirain ko ang iyong bibig. Ako si Hongyan ng Hinanbian at nandito ako para ipagtanggol ang entablado. Nag-abala ang Master Ancestor, dapat baguhin na ang mga patakaran ngayong taon. Kamahalan, nakita niyong na master na niya ang Yuling Shen. Noong mga panahong iyon, ang pinakamalayo na abot ko lang ay ang yugto ng pagpapalabas ng espiritu. Hindi ko inasahan na sa murang edad niya, naabot na niya ang Juling Shen. Mukhang siya ang reinkarnasyon ng Li Shen. Juling Shen? Mula nang magsimula ang paligsahang Dubla Shen, wala pang Juling Shen na may ganitong lakas ang nakita. Chi Xuan, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Para makatipid sa oras, sa tingin ko hindi na natin kailangan pang mag-aksaya ng panahon ngayong taon. Ang posisyon ng Martial God, sa akin na rin naman iyan. Nakatayo ako rito ngayon. Tingnan natin kung sino pa ang may kakayahang kunin iyan. Nagmamalaki ka. Nakakainis. Lumaban ka. Bakit hindi ka lumalaban? Hongyan! Dahil gustong-gusto mong mailibing kasama ng Nanbian Guo, ako, ang prinsipe, ay bibigyan ka ng gusto mo. Hongyan! Kamahalan, si Hongyan, ginawa ang lahat. Xixuan, natalo na si General Hongyan. Bakit kailangan mo pang? Huwag mong kalimutan, Master Ancestor, ang mga patakaran ng paligsahan. Sa arena ng Martial God, walang issue sa buhay o kamatayan. Hindi maaari. Huwag mong hayaang pumunta si Jing Er. Walang hiya? Huwag magpadalos-dalos, kamahalan. Umalis ka! Kayo, mga lalaki, ay mabababang uri lamang sa Nanbian. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita? Matagal na kitang hinihintay, aking Crown Princess. Huwag kang magsayang ng laway. Jinger. Jinger, sumuko ka na. Huwag. Ako ang Crown Princess ng Nanbian. Hindi ako susuko.
Hindi ko inasahan na ang babae mula sa kaharian ng Nanbian ay magiging ganoon katapang. Gusto ito ang naging prinsipe. Hahaha. Jing-er, Kamahalan, ito ay ang tournament ng God of War. Jing-er, sumuko ka na. Bakit? Bakit masakit ang puso ko? Crown Princess, tatanungin kitang muli. Susuko ka ba o hindi? Ako. Hindi ako. Suko. Mabuti. Gusto niya talagang patayin ang Crown Princess? Ang Crown Princess lang ang tanging tagapagmana ng Nanbian? Kapag namatay ang Crown Princess, wala na bang hahalili? Grabe ang kasamaan. Kung sino man ang makakaligtas sa Crown Princess ngayon, pumapayag akong ibigay sa kanya ang isang kahilingan hanggat kaya ko itong gawin. Ay, ngayon ay mabait ka na. Halika na. Tingnan mo ang hitsura niya. Parang aso. Tingnan mo, nagapang siya. Inay, kung ganoon, mas lalo kaming dapat manatili. Gusto kong makipaglaban sa labanan at protektahan ang ating bayan. Gusto kong ipaalam sa buong mundo na ang mga lalaki ay maaari ding magsanay ng martial arts. Dapat pantay-pantay ang lahat. Chikchuan, kapag ginalaw mo si Jing-er ko, gigibain kita. Tingnan natin kung may kakayahan ka. God of War. Siya ang God of War. Parang siya. Mukhang siya talaga. Siya ang bathala ng digmaan. Ika pala. Imposible paanong may tunay na bathala ng digmaan sa mundong ito. Ang edad ng aking anak ay halos kasing edad niya. Shua, wag mong sisihin ang iyong ina. Sabi ko na, ito ay isa lamang maliit na panloloko ng kaharian ng Nanbian. Paanong may tunay na bathala ng digmaan sa mundong ito? Kamahalan, mukhang naubusan na ng ideya ang kaharian ng Nanbian at nagpadala pa ng walang kuwentang tao para maglaro. Ikaw. Anong nangyayari? Kilin, narito ka na rin sa wakas. Kamahalan, hinarang ako sa daan, kaya ako naantala. Humihingi ako ng paumanhin, guro at kamahalan. Hinarang ka? Kawalang hiyan. Kasuklam-suklam. Ikaw ba ang God of Martial Arts na si Kilin? Bakit ka laging may takip sa mukha? Baka naman masyado kang pangit sa ilalim ng belo at baka masira ang paningin namin. Prinsipe, bakit hindi mo na lang siya kunin? Para may kasama ako. Sige. Magandang ideya iyan. Ibabalik ko siya sa iyo bilang tagahugas ng paa. Ano sa tingin mo? Salamat, Prinsipe.
Napakawalang galang mo sa aming General Kilin. Mamaya malalaman niya ang lakas ng aming General Kilin. Kung gusto mong makita ang tunay kong mukha, kunin mo ito gamit ang sarili mong kakayahan. Aksu. Mabuti na lang at nandyan pa ang selyo. Aksu, huwag mong sisihin ang iyong ina. Hindi ko hahayaang ilagay mo sa panganib ang sarili mo. Bantayan ito. Walang sinumang papasok. Masusunod. Magkahawig. Magkahawig na magkahawig talaga sila. Kamahalan, ikaw. Bakit mo pa ginagawa ito? Paano nangyari ito? Sa loob niya? Bakit may ganito kalakas na selyo? Punong pari. Ipinagbilin ng kamahalan na bawal pumasok ang mga tagalabas. Nangangahas kang harangin ako? Maawa po kayo, punong pari. Punong pari, bakit ka nandito? Hindi pa tapos ang Martial God Assembly, ngunit nagmamadaling umalis ang kamahalan, kaya gusto kong makita, ano bang mahalaga ang inaalala ng kamahalan? Wala lang. Wala namang nangyari. Nag-alala patuloy ang punong pari. Siya? Siya ba ang martial god sa arena kanina? Tama. Siya ang nagligtas kay Jing-er. Hindi ko siya inutusan na iligtas ako. Jing. Walang kwenta, walang kwenta talaga. Sino may gusto na iligtas niya ako? Inang Reyna, nakita na po ng lahat ang nangyari ngayon. Kung kakalat ito, ang isang kagalang-galang na tagapagmana ay nailigtas ng isang lalaki. Saan ko pa ilalagay ang mukha ko pagkatapos nito? Isang kagalang-galang na God of War, paano mangyayari na nasa isang lalaki ang kapangyarihan? Malamang, isa lang itong maliit na panlilin lang. Oo nga, siya yung berdugong nagtanggal ng anunsyo ng paligsahan. Palagay ko sumali siya sa God of War tournament. Para lang magpapansin, para maabot ang kaniyang lihim na plano. Ang bagay na ito, kung malalaman ng mga tao, iisipin ng lahat na ang God of War tournament ay lugar na pinagtitipunan ng kung sino man. Nasaan ako? Sakto ang gising mo. Naghahanap talaga ako ng pagkakataon na singilin ka. Yinshu ay sumasaludo. Ang katao, hulihin ninyo siya. Ano bang nangyayari sa akin? Walang hiya ka, Yingshu. Nangahas kang paglaruan ng reyna sa patimpalak ng Diyos ng digmaan, dapat kang mamatay ng 100 beses. Dalhin siya palabas. Kailan ko po ba pinaglaruan ng kamahalan? 18 taon na ang nakalipas, nakita ko ang totoong Diyos. Ang salamangka na ginawa mo sa arena ngayon, ay guhit lamang ba sa mga larawan ng taumbayan? Ang patimpalak ng Diyos ng digmaan ay ang taunang marangal na paligsahan ng martial arts ng lahat ng bansa. Paano mo nagawang magmagaling dito bilang isang lalaki? Bakit hindi maaaring sumali ang mga lalaki sa patimpalak ng Diyos ng digmaan? Dapat lamang napantay ang mga babae at lalaki. Bakit kayong mga babae lang ang pwedeng mag-aral ng martial arts, pero kami ay hindi? Ang pagpaparangal sa babae at pagpapababa sa lalaki ang pundasyon ng ating bansa. Kung ang mga taong iyon ay maging katulad mo, walang paggalang sa batas at sirain ang mga patakaran, hindi ba't magiging kaguluhan ang mundo? Ang mga patakaran ay patay. Ang mga tao ay buhay. Dalhin siya, balatan at alisin ang buto. Isabit sa pader ng lungsod at ilantad sa loob ng 3 araw upang makita ng lahat ng Bianzimin sa timog ang kahihinatnan ng pagsuway sa kapangyarihan ng langit. Tsaka,
Mahal na prinsesa, may nangyari sa larangan ng Diyos ng digmaan. Ano? Kilin, maghapon magdamag na tayong lumalaban. Ikaw ay napagod na rin, hindi ba? Magpakabait ka at mamatay na. Marunong pala siyang gumamit ng panggamit ng kapangyarihan. Paano siya nakapasok sa patimpalak ng Diyos ng digmaan? Hinihiling naming itigil agad ang laban at parusahan ng husto si Chishuan. Hindi kami sumasang-ayon. Hindi kami sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon. Mahal na hari, ang bastos na taong ito gumagamit ng bawal na sining. Apo ng guro, hinihiling naming itigil na ang laban. Ang panggamit ng kapangyarihang ito, sa libro ko lang ito nabasa, ngunit hindi ko inasahang makikita ko ang makapangyarihang sining na ito ngayon. Ang teknik na ito, kayang kunin ang lahat ng panloob na enerhiya ng kalaban. Talagang walang makakatalo dito. Mukhang tama ang pinili natin. Ang makipagtulungan sa Hapon, madali nating nagawa ang ating layunin. Mahina talaga ang Nanbian. Matagal ko nang narinig na 18 taon na ang nakakaraan. Alam na ng kanilang punong pari ang mangyayari ngayon, hindi ba? Lolo, magsalita na po kayo? Lolo, sa paligsahan ng Diyos ng digmaan, hindi naman po nasabing bawal gumamit ng ipinagbabawal na sining. Tama, hanggang ngayon wala pang nakikitang ganyang insidente sa lugar ng paligsahan ng Diyos ng digmaan. Inay na Reyna, kapag nagpatuloy ito, mamamatay si Kirin? Inay na Reyna, pakiusap, pigilan nyo na sila agad. Kamahalan, nawala na si Hongyan sa atin. Hindi na natin pwedeng mawala pa si Kirin, kamahalan. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si General Kirin? Reyna ng Nanbian, napag-isipan mo ba ng mabuti? Para lang sa kanya, sisirain mo ba ang patakaran ng pagtitipon ng Diyos ng digmaan? Kapag nawala ang general, tiyak na babagsak ang Nanbian. Inay na Reyna, nagmamakaawa ako sa inyo. Iligtas niyo po si Kirin. Ina Reyna, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo na po si Kilin. Kamahalan, ako, ang inyong general. Ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib, ikaw. Kamahalan. Handa akong patunayan ang aking sarili sa aking katawan. Ibibigay ko ang lahat, hanggang sa huli kong hininga. Kilin, alam ko. Nitong mga nakaraang taon, ang Nanbian ay nanatili dahil sa iyo. Kung wala ka na nagbabantay sa hangganan, ang Nanbian, baka maglaho na ang bansa at saan pupunta ang mamamayan. Kamahalan, sa totoo lang, alam na namin ito matagal na. 3 taon na ang nakalipas, mula noong una kong napanalunan ang posisyon ng God of War. Hindi na ako pag-aari ng sarili ko, kundi pag-aari na ng Nanbian. Ang hula ng punong pari ay dumating na rin pala. Hindi natin ito matatakasan. Hindi na talaga matatakasan. Kamahalan, kung papatayin ba natin si Kishuan, mayroon pang kaunting pag-asa ang Nanbian. Anak, ikaw ang taong pinakawalang utang na loob ako. Ikaw yan. Sino sa atin ang hindi mamamatay? Ang tanging mitiin ay iukit ang katapatan sa kasaysayan. Sa arena ang mandirikmang Diyos. Walang pakialam sa buhay o kamatayan. Ang inyong mababang general ay tumatanggap ng utos. Ano ang gagawin niya? Anong kalokohan na naman ito? Ano ang gagawin niya? Mukhang ilalabas niya ang lahat ng kanyang panloob na lakas at ipapatawag ito. Maaari kaya.
Ito ang sinasabing, Anong nangyayari dito? Hindi ba't gusto mong sumipsip? Huvag? Kung gayon, sisipsipin mo ng gusto. Ikaw, ano ang ginawa mo sa akin? Chixuan, kahit na mamatay ako, isasama pa rin kita. Mahal na prinsipe, kumusta ka? ito ba ang maalamat na pagpapasabog ng primordial spirit? Kung ganun, hindi ba mamamatay si Chixuan? Kagila-gilalas. Talagang kagila-gilalas. Dakila ang general. Tunay na dakila ang general. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Papatayin kita. Mahal na hari, tulungan niyo po ang general. Ina, napakatigas ng puso mo. Finger, ito ang patakaran. Kailangan nating lahat itong sundin. Wag po, inay. Hindi maaaring magsanay ng martial arts ang lalaki. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo? Kapag nalaman nilang mayroon kang mga aklat na ito, mamamatay tayong lahat? Inay, nagkamali po ako. Ito ang patakaran. Kailangan nating lahat itong sundin. Dapat tayong lahat ay sumunod. Anong klaseng walang kwentang patakaran? Na bawal magsanay ng martial arts ang mga lalaki. At sa arena ng Wushen, walang pakialam sa buhay o kamatayan. Kamahalan, mauna na po akong gumalis. Papatayin kita? Papatayin kita? Ngayon, babaguhin ko ang aking kapalaran. Aba, sinira niya ang aking selyo. Kay lakas na panloob na enerhiya, marunong siyang mag-martial arts. I-impossible yan. Totoo nga ang spirit gathering god na yan. Sa tagal kong nabubuhay, ngayon ko lang nakita ang isang spirit gathering god na may ganitong kalakas na aura. Anong nangyayari? Hindi siya spirit gathering god. Anong ibig mong sabihin? Ang inyong disipulo ay bumabati sa God of Martial Song. Ang mga disipulo ay bumabati sa tunay na Diyos. Ito ang God of Martial Song. Ang disipulo ay bumabati sa God of Martial Song. Bumabati kami sa God of Martial Song. God of Martial Song? Ang martial god ang spirit gathering god na may pinakamataas na martial arts. At ang God of Martial Song ay kaluluwa ng Diyos ng Langit. Ang taong ito, hindi ito isang ordinaryong tao. Huwag kang maging walang alam. Hindi ko kailangan na magpakita ka ng lakas. Umalis ka. Umalis ka kagad. Nang iligtas mo ang buhay ko noon, ito na ang pagbayad ko sa iyo ngayon. Ikaw pala yan. Ikaw, walang kwenta. Paano ka naglakas loob na dayain ako? Ngayon, sabay ko kayong puputulin para malaman mo na hindi maaaring bastusin ang isang crown princess. Nasaan ang kamahalan?
rebellion mo. Alis na tayo. Matatalo na. Di Diyos ko. Bakit nangyari ito? Tara na, umalis na tayo. Tingnan mo, nagbago ang bilang 1 sa God of War list. Yinshu. Ako ay malapit ng mamatay. Hindi mo na kailangang magpakapagod. Hindi. Marahil ay mayroon pang pag-asa. Ikaw ba si Yinshu? Opo. Salamat. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Alam ko kung bakit mo ginawa sa akin niyon. Sakit na NG labanan para protektahan ako. Ito ang aming problema. Hindi ka dapat makialam dito. Ang pagbagsak bansa, pananagutan ng bawat isa. Bilang nakatatanda, may isa pa akong bagay na gusto kong ipangako mo sa akin. Ano po iyon? Kapag namatay na ako, ikaw na ang bagong Diyos ng digmaan ng Nanbian. Gusto kong mangako ka sa akin. Ano man ang mangyari, kailangan mong ituring na tungkulin ang pangangalaga kay Nanyan at gamitin ang buhay mo para protektahan ang kamahalan. Sige. Sino ka? At bakit mo ako pinapunta rito? Ina? Hindi ka umalis. Nakita ko ang lahat sa Martial God Competition. Ina? Palasyo ito? Mahigpit ang guwardiya? Paano ka nakapasok? Naparito ako ngayon upang kunin at isama ka. Hindi ko hahayaang magkamali ka ng paulit-ulit. Ina? May itinatago ka ba sa akin? Makinig ka sa akin. Sumama ka. Hanganip? Kamahalan, hindi pa naaalis ang panganib. Patay na si Kishwan at mayroon ng bagong Wushan God of War. Anong panganib pa ba iyan? Mayroon lamang isang posibilidad. Nagkaroon ba ng anak na lalaki ang kamahalan 18 taon na ang nakalipas? Ako. Kamahalan, hindi ko ibig sabihin na ipapatay mo ang prinsipe. Ano ang sinasabi mo? Ipinapakita ng kapalaran na ang kasalukuyang prinsipe ang tanging pag-asa ng ating Nanbian. Ngunit dati, malinaw mong... Nagbabago ang panahon at nagbabago ang mga tao. Karaniwan na ang pagbabago ng takbo ng kapalaran sa loob ng 18 taon. Kung ganoon, maari ko na bang tanggapin ng hayagan ang pagbabalik ng aking anak? 18 taon na ang lumipas, hindi ko alam kung gaano na siya katangkad ngayon. At kung katulad ba siya ng kanyang ama. Kailangan lamang patayin ng kamahalan ang demonyong iyon para bumalik ang kapayapaan sa Nanbian. Huwag mo akong sisihin. Inay, bigyan niyo pa ako ng 3 araw. Kakapamanata ko pa lang. Kung bigla akong mawawala, baka magalit ang Reyna. Sige, 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, aalis na tayo ng Nanbian, tayong mag-ina. Hindi ko hihilingin na maging mayaman ka, basta maging ligtas ka lang. Gaano karami pa ang mga bagay na hindi mo sinasabi sa akin? Ano ba ang pinapaskil niya? Tingnan natin. Hinahanap ang prinsipe. Hindi ko inasahan na mayroon palang anak na prinsipe ang mahal na reyna na nasa labas. Sana ako na lang yun, para hindi na ako inaapi araw-araw sa bahay. Hay, sa tingin mo ba ang ganitong klaseng swerte, kailan kaya aabot sa akin? Ang ganitong klaseng pangyayari na parang bigla kang nagbago ng buhay, hindi ko man lang iyan pinangarap.
Mahal na Inay Reyna, ito ang natagpuan ng mga ministro sa kanilang matinding pagsisikap. Nakumpirma ko na po, ito ay ang aking kuya, walang duda. Mahal na Reyna, ito ang natagpuan ng mga ministro, pinag-isipan nila ng husto, at kinumpirma ko na siya ang aking kapatid, walang duda. Pumasok ka. Kamahalan. Mahal na Reyna. Kinumpirma ko na, siya talaga ang aking kuya. Dinala ko pa siya sa Imperial Medical Office para ipasuri, si Manggagamot Jiang pa mismo ang nagberipika. Anak, hayaan mong tingnan kita. Paano ka nabuhay sa mga taong iyon? Kamahalan. Mula nang magkaisip ako, nasa isang sirang templo ako sa Timog Lunsod. Kasama ng isang matandang babae. Nang 12 taong gulang ako, ibinentahan naman ako sa isang paggawaan ng tela ng mga nagbebenta ng tao. Anak ko, wala nang problema. Ngayon na natagpuan mo na ang iyong ina Reyna. Sa mga darating na araw, gugantihan kita ng libu-libong beses. Dumating si General Yin. Mayroon bang sasabihin si General Yin? Ako po ay pumunta rito upang magbitiw sa posisyon ng general. Bakit naman ganyan? Ang mahal ko, pinipitagan ka ngayon ng lahat sa Nanbian. At binigyan din kita ng 10,000 tael ng ginto. Bakit ka biglang aalis? Kamahalan, nangako ako kay Ina na uuwi ako sa kanya at mamumuhay ng tahimik. Nangako rin ako kay General Kilin kung kakailanganin ng Nanbian. Handa akong bumalik anumang oras. Paano kung kunin ko na lang ang iyong ina at dalhin na rin siya sa palasyo? Ano ang pangalan niya? Magpapadala ako ng tao para hanapin siya ngayon. Ang paggalang sa magulang ang pinakamahalaga. Hindi na magbabago ang aking desisyon. Sana po ay pagbigyan ninyo ako, kamahalan. Hey, sige na, bahala ka na. Kamahalan, naaalala ba ninyo? Sa Martial God Competition, sinabi ninyo na basta nailigtas ang Crown Princess, gagawin ninyo ang isang healing ko. Ano ang gusto mo? Gusto ko na magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang kalalakihan at kababaihan sa Nanbian at makapag-aral din ang kalalakihan ng martial arts. Ano? Simula nang maging Diyos ng digma si Yin Shu, dumami na ng dumami ang mga lalaking nagsasanay sa sining ng pakikipaglaban. Ang Nanbian ay nagiging mas walang patumanggang malupit. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal. Ang mga bastos na lalaking iyon ay magiging kapantay ng mga babae. Hinding-hindi ko papayagan na mangyari ang ganito. Kamahalan, wag na po kayong magalit. Hindi po ba? At nandito pa ako? Ako po ay isa lamang inyong aso. Kung ano po ang gusto ninyong ipagawa, iyon po ang gagawin ko. Nais pa ring maghanap ng tagapagmana ng Inang Reyna. Sino ang nakakaalam kung ano na ang itsura ng kuya ko ngayon? Paano kung gusto niyang bumalik at agawin ang trono? Kayo po ang Crown Princess, kamahalan. At lalaki po ang inyong kuya. Hindi po malilito ang inyong kamahalan. Ang Inang Reyna ay nakakaramdam ng pagkakasala sa kuya ko, kaya hindi ito sigurado. Ang mga lalaki ay dapat manatiling nasa ilalim lamang ng aking mga paa. Mahal na Reyna. Jinger, anong nangyayari? Mahal na Reyna, ang Wei Shen, inaapi niya ako. Kanina lang po, habang ako'y naliligo, bigla siyang pumasok at gusto niya akong gawa ng masama. Ito, ganyan pala ang klaseng tao itong Watshen? Nakakainis? Mahal na Reyna, ipagtatanggol ko ang katarungan para sa aking nakababatang kapatid. Dahil alam niyang hindi ko siya kayang talunin, inaapi niya ako. Talagang ang hindi mapagkakatiwalaan ng mga lalaki. Kung bibigyan pa siya ng kapangyarihan sa hinaharap, hindi ba't para na siyang tumatapak sa ulo ng Reyna? Ano? Ano ang gusto mo? Ang gusto ko po ay pantay na karapatan ng kalalakihan at kababaihan sa Nanbian. At ang kalalakihan ay makakapag-aral din ng martial arts. Mahal na Reyna, wag po nating basta-bastang palayain.
Kakatanggap pa lang natin sa WHN, ganito na agad ang ugali niya. Kung sakaling makuha niya ang kapangyarihan sa hukbo balang araw, hindi ba't magre-rebelde na siya? Mukhang may iba pang taong may kakayahang maging demonyong anak. Kamahalan, ito po. Napakawalang hiya mo, Yinshu. Naglakas loob kang bastusin ng prinsesa. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Kamahalan, wala akong ginawa. Bakit ako amin? Nagmamalinis ka pa. Inay, kailangan mo akong tulungan. Yinshu, kanina habang naliligo siya, pumunta ka roon ng sapilitan at tinangkang mang-abuso? Totoo ba iyon? Hindi. Malamang hindi ka aamin. Isa ka lang hamak na magkakatay ng baboy. Isang likas na mababang uri. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Huwag mong isipin na porket naging martial god ka na, ay makakagawa ka na ng kahit anong gusto mo. Kamahalan, sabi mo, tangka ko siyang gawan ng masama. Mayroon ka bang ebidensiya? Ebidensiya? Ako mismo ang ebidensiya. Sa tingin mo, gagawin ko ba ang magsinungaling para lang siraan ka? Tama na. Yinshu, sobrang pinagpala kita, pero hindi ko inasahan na ganyan ka pala. Inang Reyna, tulungan niyo po sana ang inyong anak. Inang Reyna, ang ginawa ni Yinshu sa aking kapatid, hindi lang po sumisira sa inyong reputasyon, kundi nagpapasama rin po sa imahe ng Nanbian. Kailangan niyo siyang parusahan ng husto para maibalik ang dangal ng aking kapatid. Tama si Zer. Kailangan mong magbigay ng halimbawa ngayon. Yinshu, tatanggapin mo ba ang parusa? Pagkatapos akong mamatay, ikaw na ang bagong God of War ng Nanbian. Gusto kong mangako ka sa akin na ano man ang mangyari, iisipin mo munang protektahan ang Nanbian at ipagtanggol ang kamahalan gamit ang iyong buhay. Ziga. Ako. Tinatanggap ko ang parusa. Mabuti. Mga kaval. Sandali! Inang Hari, maaari bang ipaubaya ninyo sa akin ang paghawak sa bagay na ito? Sige, Jair, dapat ka ring matuto ng ilang gawain sa pamamahala upang malaman mo kung paano mamahala. Maraming salamat, Inang Hari. Mga kabal. Yinshu, inumin mo itong alak. Ano ito? Ito ay tinatawag na Sad Soft Wind. Nakita ko ito sa labas kapag ininom mo ito. Makokontrol nito sa loob ng isang araw. Ang iyong panloob na lakas. Zer, ikaw ba ay... Inang Hari, si Yinshu ay isa namang Diyos ng pakikipaglaban. Natitakot ako na kapag pinarusahan natin siya mamaya, sadyain niyang manlaban at kapag nasaktan ka, hindi iyon maganda. Oo nga. Ang tunay na lalaki, kapag nakabitaw na ng salita, kahit 4 na kabayo pa ay di na mahabol. Halika. Dahil may nagawa kang kabutihan sa arena ng mga mandirigma, pahihirapan lang kita ng 100 hampas para magsilbing babala sa lahat. Hindi tama ito. 100 hampas lang ba to? Bakit pakiramdam ko parang pinupunit ang laman ko? Anong nangyayari sa kanya? Gaano ba katagal siyang pinarusahan? At ganyan na agad ang hitsura niya? Hindi ba't masyadong duwag naman ang pagkadyos ng digmaan niya? Dali, kalad ka rin niyo na siya pababa. Hindi ba tayo masyadong mabigat magparusa sa kanya? Hindi na siya pinatay ng Inang Reyna. Iyan na ang pinakamalaking habag. Kaya huwag kang magpa-apekto. Inang Reyna, ngayon na nakabalik na ako. Sinabi rin ng dakilang pari na basta't nagbalik ako, naresolba na ang krisis ng Nanbian at hindi na mahalaga ang Diyos ng digmaan. Siya pala.
Talaga namang pinagpala ako ng langit. Yinshu, basta't mamatay ka, maililigtas ang Nanbiyan. Ika nga, Kung gusto mong galawin ang anak ko, daanan mo muna ako. ang anak mo? Polo, talaga bang iniisip mong mahalaga ka? Si Prinsipe Nanbiyan ay isang kagalang-galang na tao. Karapat-dapat ka ba talagang maging ina niya? Alam mo na ang lahat? Mahirap siyang hanapin, pero hindi ka naman mahirap hanapin, hindi ba? Inakala mo bang dahil sa pagkasira ng iyong mukha, matatago mo na ang iyong pagkatao? Napaka-inosente mo. Ano ang gusto mo para lang pakawalan mo siya? Gusto ko lang siyang mamatay. Kapag namatay siya, masisira ang propesiya. Kapag namatay lang siya, tayong lahat ay mabubuhay. Anong klaseng walang kuwentang propesiya iyan? Ang alam ko lang, siya ang biolohikal na anak ng kamahalan, ang prinsipe na inalagaan ko sa loob ng 18 taon. Mukhang ang pangkalahatang asembleya ng Diyos ng digmaan. Iyang tagapagtipo ng espiritu ang hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. Iyan ang pahayag ng totoong Diyos sa akin. Boro, magbago ka na ng isip at huwag ka nang magpakabulag. Epektibo ba talaga ang gamot mo? Tingnan mo ang kalunos-lunos niyang itsura. Huwag kang mag-alala. Sa pag-inom niya ng gamot na ito, sa loob ng 3 araw, lahat ng panloob na enerhiya sa katawan niya ay matutunaw. At tuluyan na siyang magiging isang walang kuwentang tao. Mabuti. Sa panahong iyon, ako, ang prinsipe, na ang magiging pinakamahusay na general sa Nanbiyan? At wala nang sino man ang makakatalo sa akin. Bakit hindi? Kung na lang siya patayin ngayon, Prinsipe, kung papatayin ni Josiah ngayon, hindi ba't mapapagaan lang iyon sa kaniya? Para sa taong ito na sanay sa sining ng pakikipaglaban, ang makita ang sarili na maging isang inutil ang pinakamasakit. ikaw talaga ang may matalinong pag-iisip. Talagang ang pumanig sa akin ang langit. Ano? Ang ibig mong sabihin, ang direksyon ng tunay na Diyos noon ay para sa Diyos ng digma at hindi para sa aking anak? Opo, mahal na hari. Nagkulang po ang inyong lingkod, dahilan upang mapahiwalay po kayo sa prinsipe ng korona sa loob ng maraming taon. Ikaw, Mahal na hari, pinaghihinalaan ng inyong lingkod na ako ay nilinlang noon. Kamahalan, pinaghihinalaan kong naloko ako noon. anong ibig mong sabihin? Si Yinsu ay mayroong God of Martial Arts. Pinaghihinalaan kong siya ang demonyong anak na nagdudulot ng kapahamakan sa bansa. Sadyang nilinlang niya kaming lahat noon upang makapaghasik ng kalituhan at halos ikamatay ng prinsipe at dahilan din ng hidwaan sa pagitan mo at ng kamahalan. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang masamang plano. Pero bakit niya gagawin iyon? Dahil gusto niyang pabagsakin ang mundo. Ang gusto niya ay pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki. Gusto niyang pabagsakin ang mundo? Gusto niya ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki? Patayin siya at babalik ang kapayapaan sa mundo. Patayin siya at babalik ang kapayapaan sa mundo. Ako, ang inyong mababang lingkod, ay nagbibigay pugay sa inyong kamahalan. Hindi kita pinayagang tumayo. Ano po ang ipag-uutos ng kamahalan? Kunyari ka pang inosente. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang lahat. Sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, hindi ko inakala na isa kang napakasamang tao.
Kamahalan, ang inyong lingkod ay tapat sa inyo at sa Nanbian. Ako ay lubos na matapat, walang anumang masamang balak. Kamahalan, ang iyong lingkod ay Nanbian ng buong paggalang, may tapat na puso at walang halong pagkukunwari. Manatili ka rito at pag-isipan ang iyong mga kasalanan. Huwag kang aalis saan man. Kamahalan, Ano bang klaseng martial god? Hindi ba't napapaikot ko lang siya? sino yan? Nay, Sa sitwasyong ito, mayroon akong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Sa totoo lang, hindi ako ang tunay mong ina. ano? Ano? Ipinanganak ka bilang isang halimaw na itinakdang magdulot ng kapahamakan sa bansa. At ang iyong tunay na ina, upang protektahan ka, kaya niya ako ipinagkatiwala sa iyo. Ina, ano po ang sinasabi mo? Ngayon na malaki ka na, may karapatan kang malaman ang katotohanan. Ang iyong tunay na ina ay walang iba kundi ang kamahalan na Reyna. Ano ang pinagsasabi mo? Nung panahong iyon, napakaliit mo pang sanggol. Natakot akong baka may makadiskubre, kaya sinira ko ang sarili kong mukha at nagtago tayo sa loob ng 18 taon. Subalit hindi nangyayari ang gusto ng tao. Ang pinakamalaki kong kinatatakutan ay nangyari pa rin. Sa loob ng maraming taon, ako ay laging nag-aalala. Natatakot ako na baka magkaroon ka ng koneksyon sa mga tao sa palasyo. Nanalo ka ng titulong Diyos ng Digma sa paligsahan ng Diyos ng Digmaan. Labis akong natutuwa para sa iyo, pero natatakot ako. Natatakot akong matuklasan ka ng punong pari. Natatakot akong magtungo ka sa kamatayan. Inay, hindi po totoo ang sinasabi ninyo. Huwag niyo po akong iwan. Susundin ko na po kayo palagi. Maraming beses kong sinubukan na kalabanin ang langit. Gusto kitang ilayo. Ngunit tila itinakda na ng kapalaran ang lahat. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin ang kamahalan. Tanungin mo kung naaalala pa niya si Aluo. Mahal kong bata. Dalhin mo ito at hanapin ang iyong tunay na ina. 18 taon na ang nakalipas, oras na para ibalik ito sa nararapat. May ilang araw na rin si JR simula nang siya'y bumalik. Nais kong ipahayag sa buong mundo at bigyan siya ng lehitimong titulo. Kamahalan, labis na nagdusa ang prinsipe sa buhay sibilyan. Mula ngayon, sisikapin naming tulungan siya ng buong puso. Kahit matagal nang kasama ni Jing Er, siya ay masyado pa ring maalab at padalos-dalos. Nakikita ko si JR na kalmado at mapagpasya at may malalim na pag-iisip. Gusto ko siyang sanayin anuman ang mangyari. Kung sino man sa kanilang dalawa ang magmana ng trono, magkakaroon sila ng isa't isa na magiging suporta. Mapalad kayo, kamahalan, sa pagkakaroon ng 2 anak. Ito ay lubhang kahanga-hanga. Ina. Reyna, ina. Jinger.
Zer, bakit ganoon na lamang kasakit ang iyong kapalaran? Kamahalan, hanggat nandyan ang demonyong anak na iyan, hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan sa palasyo. Tama, si Yinshu iyon. Galit siya dahil ipinahagupit siya ng kuya. Ina, tingnan mo. Tingnan mo ang marka ng dugo sa katawan niya. Siguradong gawa iyan ni Yinshu. Si Yinsu nga po. Makiramay po, kamahalan, makiramay. Siya na naman. Si Yinshu na naman. Si Yinshu na naman. Babakbakin ko ang balat niya. Hihilain ko ang kanyang litid para ihandog sa anak ko. Totoo bang ikaw ang aking ina? Kumusta na ang pakiramdam mo? Maraming salamat po. Kamahalan, mas mabuti na po ako. May gusto po akong sabihin sa inyo. Masakit pa? Masakit pa? Kamahalan. Tinanong kita, masakit ba o hindi? Bakit? Bakit? Gusto ko ring itanong sa iyo, bakit pinatay mo ang aking Zer? Bakit? Hindi ako? Kamahalan, hindi ba't labis na madali ang kamatayan para sa kanya? Hayaan nyo na lang po sa akin ang pag-aasikaso. Inay? Kamahalan, ano ang gagawin ninyo? Ang aking kasanayan sa pakikipaglaban? Tigilan mo na ang pagpupumiglas, Yinshu. Ngayon, kailangan mong mamatay. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Yinshu, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Wala akong kasalanan. Ano ang kasalanan ko? Sige, kung gayon, ngayong araw ay ipapahamak kita para samahan ang aking anak sa kamatayan. Sandali lang, kamahalan. Pinoprotektahan siya ng diwata ng pagtipon ng espiritu, kaya walang silbi ang ordinaryong apoy sa kanya. Gagamitin ko ang totoong apoy ng impyerno para mawala ang kanyang kaluluwa at katawan. Mabuti? Gusto kong hindi siya makaligtas kailanman? Ina. Huli na para umiyak at humingi ng tulong sa mga magulang. Ina, ako ang iyong anak. Nabaliw na siya. Para lang mabuhay, kahit anong bagay ay sasabihin niya. Punong pari, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo na! Hindi, huwag. Sino ang mangangahas na hawakan ang prinsipe? Sino ka? Kamahalan, 18 taon na tayong hindi nagkita. Nalimutan mo na ba ako? Ikaw ba si Aluo? Sa tagal ng panahon, akala ko matagal ka ng patay. Kamahalan, hindi lang ako buhay. Dinala ko pa ang prinsipe dito ng walang bawas o kulang. Matagal nang patay ang aking anak. Hindi kamahalan. Iyang si Liuze ay isa lamang mapagkunwari at sakim sa kayamanan. Paanong magiging anak mo siya? Anong ibig mong sabihin diyan? Siya ang inyong anak. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan.
Kamahalan, si Yinshu, siya ang inyong tunay na anak na hinanap ninyo sa loob ng 18 taon. Huwag kayong maniniwala sa paninira ng masasamang tao dahil papatayin ninyo ang inyong sariling anak. Kayong walang galang? Paano ninyo nagawang magsinungaling at gumawa ng kwento sa harap ng Reyna? Mga kawal, dalhin ninyo siya rito at arestuhin. Teka, Inang Reyna. Aluwaw, ano ba talaga ang nangyari sa loob ng 18 taon na iyon? Kamahalan, noong mga panahong iyon, tinakas ko ang prinsipe palabas ng palasyo at nagtago kami sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalit ng aming pangalan. Subalit, ang prinsipe ay may kakaibang kakayahan at bata pa lang ay baliw na siya sa martial arts. Tungkol sa lihim na manual ng martial arts, mayroon siyang kamangha-manghang talento. Ginawa ko ang lahat upang maging ordinaryong tao siya at nag-aksaya ako ng maraming pagod. Hindi ko inasahan na idudulot pa rin siya ng kapalaran sa inyong harapan. Ngunit ang prinsipe ay isinilang na iba sa karaniwan, isang baliw sa martial arts mula pagkabata, at may kamangha-manghang talento para sa mga lihim na manual ng martial arts. Nagsikap akong mabuti para lang gawin siyang ordinaryong tao. Hindi ko inasahan. Dinala pa rin siya ng tadhana sa harapan mo. Kaya pala, nang makita ko siya sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay pamilyar na siya. Isang hakbang na lang ang kulang, mapupuksa ko na sana ang halimaw na batang ito. Patayin mo siya, mahal na emperador, at Nanbian lang ang mabubuhay. Kung hindi siya mamamatay, tiyak na mawawasak ang Nanbian. Punong pari. Sabi mo nang paulit-ulit, si Yinshu ay isang halimaw na bata. Nais kong itanong, ano ba talaga ang ginawa niya? Si Tujing, hindi ba siya ang nagligtas sa iyo sa Martial God Assembly? Kung hindi dahil kay Yinshu na tinalo si Qixuan, matagal nang nawasak ang Nanbian. Walang utang na loob kayo. Wala kang patunay na siya ang aking kuya. May ebidensya ka ba? Ebidensya? Nasa kanya iyon. Nasa kanya. Talaga bang siya ang anak ko? Hindi. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng ito. Hindi ako magkakamali. Teka, iligtas mo siya kaagad. Aksu, ang aksu ko. Inang Reyna. Inang Reyna. Panginoon, ako na inyong alagad. Sa wakas ay nagtagumpay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Inay, sa susunod na buhay, magiging anak mo pa rin ako. Aksu. Hindi. Shu'er, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang paninirang puri ng iba. Shu'er, nagkamali ako. Inang Reyna. Shu'er. Kayong mga mortal ay katawa-tawa talaga. Ang puso ng tao ay mahirap sukatin. Ang kasakiman ay walang katapusan. At ang nananakit ay nasasaktan din sa huli. Hindi kayo makakatakas sa walang katapusang kapahamakan na ito. Tunay na Diyos. Ang alagad ay hindi nauunawaan. Ito ay inyong utos. 18 taon na ang nakalipas. Ito ang aking kapalaran. At ito rin ang inyong kapalaran. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Mga sinungaling. Lahat kayo ay peke. Lahat kayo ay sinungaling. Ina Reyna. Inapin na naman ako ni kuya. Jinger, palagi na lang kayong nag-aaway. Hindi ba kayo napapagod? Ina Reyna, huwag po kayong maniniwala sa kanya. Ang ginawa ko lang naman ay pinauwi ko na ang lahat ng mga lalaking asawa niya. Pati ang paborito kong si Liuyu. Ina Reyna, ngayon na ang Nanbian ay nasa kasaganaan. Ang lupaing ito ay payapa at ang mga tao ay nasa kapayapaan. Panahon na para maglabas ng bagong batas. Sige. Maglalabas ako ng dekreto. Simula ngayon, ang Nanbian ay magpapatupad ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. At ang mga lalaki ay maaari ring magsanay ng martial arts. Kswer, ano ito? Ina Reyna, nais ng inyong anak na maglakbay at magbago ng buhay. Sure.
Malawak ang mundo, at puno ito ng mga nakakamanghang bagay. Wala sa hukuman ang puso ng inyong anak, kundi nasa mundo ng mga mandirigma. Sana po'y payagan ninyo. Sige, Nanga. Tandaan mong umuwi paminsan-minsan. Apo,